Welcome to Kwento Kids! Sumabay sa aming pagsalaysay ng mga kwentong puno ng saysay. Kwento Kids is presenting with permission from Adarna House and the creators of this book. Author Ogie Rivera and illustrator Liza Flores. Business Boy Minggoy. Namimilog ang mga mata ni Minggoy habang nakasilip sa salaming dingding ng sports store. Gustong-gusto na niyang magkaroon ng bisikleta. Halos lahat kasi ng mga kaibigan niya ay may bisikleta na, maliban sa kanya. Anak, kakasimula pa lang ng tatay mo sa bago niyang trabaho. Ako naman, matumbal pa ang order sa mga cake at cupcake ko. Kailangan muna nating magtipid-tipid, sabi ng nanay niya. Napaisip tuloy ng 10 taong gulang na si Minggoy, kung hindi pa ako kayang ibili ni na mama at papa ng bisikleta, ako na lang ang bibili. Pero saan naman siya kukuha ng 3,000 pesos? Kailangan niya mag-ipon ng pera. Nagsimulang tipirin ni Minggoy ang allowance niyang 20 pesos. Tuwing recess, sa halip na cheeseburger, simpleng hamburger na lang ang binibili niya para mas mura. Imbis na bumili ng soft drink, nagbabaon na lang siya ng tubig na may inom. Tuwing uwian, imbis na mag-tricycle, ay naglalakad na lang siya pauwi sa bahay nila. Sa bahay, nagmasid sa paligid si Minggoy. Naghanap siya ng mga bagay na pwede niyang ipagbili para makadagdag sa ipon niya. Marami na palang mga bote at lumang dyaryong nakatambak lang sa likod ng bahay nila. Kinolekta niya ang mga ito at ibinenta sa manong na magbobote. Kinolekta rin niya ang mga sirang electric fan, butas na kaldero, pira-pirasong yero, gas-gas na DVD, kalawanging tubo, at iba pa. Nagbahay-bahay rin siya upang hingin ang iba pang scrap na bakal ng mga kapitbahay na pakalat-kalat at hindi na ginagamit. Ibinenta niya ang lahat ng ito sa junk shop para makadagdag sa ipon niya. Isang araw, may dumating na bagyo. Walang tigil ang pag-ulan. Kasabay pa ito ng high tide ng linggong iyon, kaya't bumaha ng halos hanggang baywang sa kalsada. Nang tumila ang ulan, hindi pa rin makapaglaro sa labas ang mga bata dahil sa baha. Hindi pa rin bumabalik ang kuryente, kaya't hindi rin sila makapanood ng TV. Napansin ni Minggoy ang bagong lipat ng mga Villamil. Nakadungaw lang ang 3 magkakapatid sa bintana at walang mapaglibangan. Ano kaya kung ipaarkila ko sa kanila ang mga comics, libro at laruan ko sa murang halaga lang? Naisip ni Minggoy. Mula piso hanggang 5 piso ang napagkasunduan nilang arkila. Pero paano naman nila ito makukuha gayong hanggang baywang nga ang baha sa kalsada? Kumuha ng lubid si Minggoy, nagtali ng pabigat sa isang dulo, at ihinagis sa bintana ng mga Villamil. Pagkasabit sa bintana, inihagis naman nila ang kabilang dulo ng lubid kay Minggoy. Nagsabit si Minggoy ng maliit na basket sa lubid at sa pamamagitan ng isang maliit na pulley na tulad ng ginagamit sa flag ceremony, naihatid niya ang basket na naglalaman ng hihiraming comics, libro, at laruan sa mga Villamil.
Sa basket na rin inilagay ang bayad nila. Maya-maya pa, nanghiram na rin ang iba pang mga bata. Nagsabit din si Minggoy ng lubid sa mga bintana nila na animo mga banderita sa pista. Nang sumapit ang tag-araw, binilang ni Minggoy ang mga naipon niya. 1,500 pesos. Kulang pa rin itong pambili niya ng bisikleta. Kaya't naisip ni Minggoy na magbenta ng ice candy. Papahiramin kita ng kaunting pondo, sabi ng nanay niya na tuwang-tuwa sa naisip na negosyo ng anak niya. Bumili si Minggoy ng mga pahabang plastic bag, buko, munggo, asukal, gatas, at embudo. Tinimpla niya ang mga ito, isinalin sa plastic bag, at inilagay sa freezer para maging ice buko. Gumawa pa ng espesyal na paskil si Minggoy sa labas ng bahay nila. Minggoy's Ice Buko. Agad na kumalat ang balita tungkol sa panindang ice candy ni Minggoy. Lahat ay gustong tumikim. Bentang-benta agad ito sa kanyang mga kalaro. Kaya't bukod sa ice buko, nag-isip pa si Minggoy ng iba pang flavors ng kanyang ice candy. Hinaluan niya ito ng sago, gulaman, ube, melon, mangga, pinipig, tsokolate, at marami pang iba. Pagkalipas ng ilang buwan, binilang uli ni Minggoy ang lahat ng naipon niya kasama na ang kinita sa pagtitinda ng ice candy. 5,850 pesos. Sobra-sobra na pala ito. Binayaran niya iyong ipinautang sa kanya noon ng mama niya. Pero ang mas mahalaga, bumalik siya sa sports store. Sa wakas, nabili na niya ang matagal na niyang pangarap na bisikleta. Thank you for spending your time with us today. We hope you have learned about our culture and people as we share more pieces of Philippine literature with you. You can also read Adarna House books online through buribooks.com, an extensive e-library of Adarna House books. Please don't forget to like this video, subscribe to our channel for more exciting tales, and share it with your friends and family who love reading and learning as well. Mabuhay ang pagbasa!